Okay, sa totoo lang po, meron po kaming meeting ngayon at wala pa naman yung mga kapwa ko ahente. So, may nabasa kasi ako nag-comment. 2 beses po siya nag-comment. I don't know if this is belong to a same person or what, no? Pero 2 beses po silang nag-comment regarding dun sa trompeta, sa trumpet, no? Marami pong di nakakaintindi dito. Akala nila kasi pag sinabing last trumpet, inuugnay nila ito doon sa 7 trumpets. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na yung last trumpet before the rapture ay hindi yun yung 7 trumpets. Magkaiba po yan. Kaya sabi ko, rightly dividing the scripture is very important para mag-aral po tayo. Magbasa-basa rin kung may time. Hindi yung pag may sinabi, comment agad kayo. Wag negative, basahin nyo. Kasi yung mga inaral ko po, hindi po galing sa akin ito. At sa biyaya naman ng Panginoong Jesucristo, marami rin ako na-meet ng mga Bible scholars na magagaling. At nakakuha naman ako, nakahagip naman ako ng konting kaalaman sa kanila. Kaya binabahagi ko po sa inyo. Ano po? Wag po nating sasabihin ko mo, narinig kasi ito, matagal na pong issue to sa totoo lang po. Pag narinig nilang last trumpet, akala nila yung inuugnay na doon sa 7 trumpets. Magkaiba po yun. The 7 trumpets, puot ng Diyos, wrath ng God. Hindi po yung trumpet sa atin. Ilang beses ko po nasabihin na yung trumpet na maririnig natin ay mula po ito sa sa last trumpet to be heard para sa pagkuha sa ating mga believers. Huwag niyong iuugnay ito sa last trumpet kasi puot ng Diyos yun eh. Nagpatunog din ng trompeta ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo nga, para sa ating mga believers. Aba, syempre, mas grandioso yung sa atin. Papaakyat na tayo eh. Diba? Kaya yung nandito po sa 1 Corinthians chapter 15:52, ito po ay nirepair lang po ni Paul bilang last trumpet on which the resurrection and the rapture will occur. Okay, so ito po, this should be to be understood to be the final trumpet before the believers are taken up to meet Christ. Hindi po ito, ilang beses ko bang uulit-ulitin, hindi po ito yung 7 trumpets. Huwag natin siyang iuugnay din eh. Okay? So meron po siyang distinction, di ba? Doon sa mga meron pong distinction ng mga revelation, ang mga trumpet sa Revelation. Ang tawag lang diyan, rightly dividing the scripture. Kaya yung 7 trompeta ng judgment sa Revelation, okay, ay ito po ay parte ng puot ng Diyos. Puot ng Diyos, palagay mo ikaw gusto mong makakuha pa ng puot ng Diyos, pinatawad na nga po tayo sa mga sins natin, di ba? Ayun. Puot ng Diyos, na ang gagawin? Na isasabog sa mundo. Ito, pag narinig nila yung buong mundo, akala nila kasama ron ng believers. Wala na po. Na-take up na po tayo ni Jesus. Okay? So, ang trumpet po na 7 ay 7 trumpets para po sa mga naiwan na unbelievers. Pero yung trumpet na tutunog before the rapture para po sa atin yon. Magkahiwalay po. Mahal ko po kayong lahat. Hindi po ako galit. Kaya lang parang sirang plaka na po tayo dito. Okay? Kaya yung trumpeta ng rapture ay separate or distinct. Alam niyo po may ibig sabihin ng distinct? Kaiba. Hindi po Diyos ko Lord, hindi po siya yung trompetang tutunog. Hindi po siya 7 trumpets kasi 7 trumpet ng Diyos yun eh. Diba? Distinct po siya doon. So, ayun po. Kasi tayo po talagang pre-tribulation po tayo. We are pre-tribulation rapture. So, ang view natin, nag-holds po tayo na believers will be taken up to heaven, makinig, before the tribulation. Kasi mahal po tayo ng Panginoong Jesus. Okay. May kasama po itong last trumpet signifying yung event ng rapture. Yung last trumpet na binabanggit dito, para po sa atin yon na mga mararapture. Okay? Hindi po ito yung, akala kasi nila pag sinabing last trumpet, yung nandun sa 7 trumpets. Aral-aral din. Nagbabasa-basa ba kayo? Ako nagbabasa-basa rin po pag may time. Basa-basa rin po tayo pag may time. Alam niyo, may meeting po kami ngayon, no? So, we have to meet. Wala po yung sasakyan, eh. So, sabi ko, sagot lang naman. Pero magalang ko naman pong nagawa. Hindi po ako galit sa inyo, kaya lang. Paulit-ulit na po kasi ito. Sana wag po kayo malilito sa trumpets na yan. Alam nyo, ito, kwento ko lang po, parang patawa lang ng konti. Pero ito po nangyari, may nagtitinda rito ng puto. Yung put-put, ganon. Naku po, during that time, napag-uusapan yung gera sa Israel and all that, no? Tapos biglang tumunog yung put-put. Naku, ayan na yata yung trumpet, mararapture na.
hindi naman pala nagtitinda pala ng puto. So ayun lang po, konting patawa lang naman po. So again, aso pasaway. So again, pag sinabing last trumpet, ito po ay tutunog bago mag-rapture. Para po sa atin yun, mga believers. Hindi po ito yung 7 trumpets, no, na puot ng Diyos. Yun lang po. Naway maging mapayapa ang araw nito. Yung mga mithiin natin, sana yung hinihintay natin, yung mga blessings natin, na material blessings and physical blessings na yan, and all that, I declare in Jesus' name, makukuha natin ngayon. Successfully, mapayapa. Amen!